Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, February 19, 2026. We welcome you again to our Global Conquest Prayer Ministry, Episode 19. Bago po namin sisimulan, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta mula pa noong sinimulan namin ang ministry na ito last August of 2025. It is now more than 6 months, and the Lord has sustained us to put our trust in Him and communicate with Him actively through our prayers of adoration, confession, thanksgiving, and supplication. This is a very rare and very intentional ministry as we focus our prayers for the sick and the dying. Po ay magbibigay ng dalawang verse sa Bible. Mula po sa Santiago, chapter 5, verses 14 to 15. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. At mula sa Exodus, chapter 15, verse 26, ang sabi ni Yahweh, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. We cling on the various promises of God, that God cares for the whole person, the body, soul, and spirit. The Global Conquest Prayer Ministry, or GCPM, is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a non-sectarian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. We gather prayer requests from our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord Almighty during the live broadcast held every Thursday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. Again, this ministry is sponsored and produced by our companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Sinimulan namin ang ministry na ito last August 2025 and it is slowly increasing membership and viewership as the days go by. We invite our listeners to participate in our prayer community, our GC, via Messenger Facebook,
so we can pray for one another every day, even off camera. As of now, we have very active communications with our members in the GC. The Global Congress Prayer Ministry is live stream every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. After our live broadcast, we download the presentation on YouTube, the same name, Global Conquest Prayer Ministry. Sa iba't ibang mga pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po nakasali po tayo ng isang grupo na nagpapalakas sa ating pangailangang spiritual sa pagbibigay natin ng oras, panalangin, malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala ay kahit papaano may bisa na kanilang mga pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at kalungkutan. Nagpapasalamat po tayo sa buhay ng bawat isa ngayong hapon. Patuloy natin makakasama ngayon si Reverend Dionisio Padel na tagapagturo at tagapagsalita ng salita ng Diyos at ang aming tech assistant na si Miss Ruth, at ang iyong lingkod. Kagaya po ng palagi kong sinasabi, itong presentasyon na ito ay pinakamataas sa pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong trono na may pagpapakumbaba. Nakikiusap po kami sa inyo na pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ikaw, Panginoong Diyos, ang tunay na magagamot at Diyos noon, ngayon at hanggang wakas. You are the Alpha and the Omega, sovereign and holy. Dinadalangin ko pang inyong mapaghimalang haplos sa mga katawan ng aming ipanalangin may sakit at dumaloy nawa ang inyong nakapagpapagaling na kapangyarihan sa bawat bahagi ng aming mga katawan, isip at espiritu. Lahat po kami na sumusubaybay po sa Global Conquest Prayer Ministry. Ito aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa pagbibigyan niya ng pagkakataon upang tayo ay magsama-sama, although sa online po.
At tayo po ay naniniwala ng Diyos ay makapangyarihan at wala siyang limit. Hindi siya nalilimitahan as long as tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya po, kung nandyan na ho kayo, pwede ho kayong mag-like, pwede kayong mag-like, then pwede ho kayong mag-comment. Baka meron ho kayong mga request na mga isasama sa prayer, mag-comment lang ho kayo dyan sa baba. At pwede rin nyo pong i-share, ibahagi ito, share nyo po ito sa mga kaibigan nyo nang sa ganun sila din ay makasama ho natin. So maya-maya ho magpe-pray ho tayo at bago ho tayo mag-pray ay gusto ko lang ho i-share itong karanasan ng isang prophet o propeta. So sa Lamentation chapter 3 verse 21 hanggang 24 sa wikang Tagalog ay ganito sinasabi, Gayunmay nanumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. So, ito po, yung chapter 3 po ng Lamentation, ito po ay nagsasabi tungkol sa nagdadalamhating propeta ng Diyos, the sorrowful prophet of God. So, mantakin nyo, lingkod na ng Panginoon, pero nakaka-experience pa rin siya ng dalamhati. Parang kagaya lang natin, ay mga Pilipino, whether we are Christians o hindi, ay meron tayong naranasang kalungkutan, pag-aalala, dalamhati. At sa chapter na ito ay sinasabi niya ang na-experience ng propetang si Jeremias. Una, sinasabi ni propeta Jeremias sa kanyang bayan ang masakit na karanasan ng pagiging pinarusahan at pinabagsak ng Diyos. So, ibinabahagi niya na siya bilang isang propeta ng Diyos ay bilang prophet ng Diyos sa bansang Israel ay nakaranas siya na parabagang pinarusahan at pinabagsak ang bansang Israel. Kaya nga, pinikwento niya yung kanyang experience. At sabi niya sa kanyang bayan, ano bang gusto nyo? Maging minamahal niya tayong kaibigan o maging mapait na kaaway? Ito yung sinasabi niya ni Jeremiah sa bansang Israel na ano gusto nyo? Mamili kayo. Parang tayo, ano gusto nyo? Malapit tayo sa Diyos o malayo tayo sa Diyos? Pagka tayo malapit sa Diyos, andun yung pag-iingat. Samantalang kung malayo tayo sa Diyos, para tayong kaaway na mapait ang ating mararanasan. Tingnan niyo po yung karanasan niya. Sabi sa verse 1 to 20, naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Ito naranasan ni Jeremias at ng bayang Israel. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Nagtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinalanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Alam niyo, marami mga Pilipino ngayon, yes, may pera, pero sa totoo lang, bilanggo sa kalungkutan at pagdurusa. Parang ito yung naranasan ng bansang Israel. Sabi sa verse 6, isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking daing. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Gusto niya sanang umalis kaya lang hindi siya makaalis dahil may pader.
Siya'y parang osong nag-aabang sa akin at parang leon na nag-aantay. Hinahabol niya ako, saka niluluray, iniiwang nakahandusay. Apo, niniwala ho ba kayo na may mga tao ngayon? Yes, nakangiti, malakas. Pero sa totoo lang, parang ang experience niya, karanasan niya, para siyang luray, ano? Ilang hina at nakahandusay. Inaakma niya ang kanyang pana at ako ang ginagawang tudlaan. Pinatusok niya sa aking puso ang kanyang mga palaso. Ako'y pinagtatawanan ng lahat ng tao at ginagawang paksa ng kanilang biruan. Pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinamalas niya sa akin. Inginudngud niya sa lupa ang aking mukha at dinikit sa bato ang aking bibig, ano? Parang si Fernando, ano? Ganyan, ano? So, alam niyo, totoo po ito, no? Naranasan to ng bansang Israel. At nandun si Jeremiah na experience sila ito. Na talagang iniwan sila ng Diyos. Ano? Pinabayaan sila ng Diyos. Sa akin ay wala ni bakas ng kalusugan, katiwasayan at kaligayahan. No? Kaya sinabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalala at ako'y labis na napipighati. Ano po? So ito ang alam nyo, totoo po ito. At baka isa po kayo ngayon dyan sa nakakaranas na ito ay yes, nakakaranas pero huwag kang manatili. Ang Diyos sa hapong ito ay may sinasabi, ano? Bagamat tayo ay lungkot na lungkot, hirap ang kalalagayan dahil meron tayong mga suliranin, meron tayong mga problema, sakit, karamdaman o ano paman, ating lipunan, ngunit ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. So, unang sinasabi niya sa atin na ibig niyang mamili tayo. Pagkasama natin ang Diyos, mapapabuti tayo. Ngunit kung lalayo tayo sa Kanya, talagang mapait. Hindi maganda ang ating mararanasan. Kagaya ng naranasan ng bansang Israel. Ikalawa na sinasabi niya, gayon man, ang kanyang lingap at katapatan ay hindi kailanman nabibigo. So ito yung sinasabi niya na ngunit kung tayo ay lalapit sa Kanya, magpapasakop sa Kanya, kailanman ay hindi tayo mabibigo. Ito yung sinasabi naman niya. No? Sa kabila ng kanyang pagdurusa o ng kanilang pagdurusa, magpapakumbaba lang ang bayang Israel sa Diyos. Ang walang hanggang awa at dakilang katapatan ng Diyos ay mararanasan. Ano? Alam nyo, ito ang isang totoo na nangyari sa bansang Israel sa pangunguna ni Jeremiah bilang isang prophet. Yes, naranasan nila yon, pero nung sila'y dumulog sa Diyos, nung sila'y lumapit, nasabi niya, yes, andun ang katapatan ng Diyos. Kailanman ay hindi mabibigo ang sino mang lalapit. Alam nyo, mabuti ang Diyos sa lahat at naghihintay lang siya at naghahanap sa sino mang naghahanap sa Kanya. So, yes, naranasan natin ang hindi maganda ngayon. Pero nariyan lang ang Panginoon, naghihintay lang siya. Naghihintay lang sa atin kung tayo ay lalapit at hahanapin siya. Ang sabi ho ng verse 21 to 24, gayon may nanumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito. Alam nyo, sa kabila noon, kahit na meron siyang suliranin,
matindi, mapait ang naranasan niya. Pero lagi siyang may naalala at yung naalala niya ang nagpapalakas na yon. Parang tayo. Sa ngayon, meron tayong problema na kinakaharap, meron kang kinakaharap na suliranin ngayon. At parang hindi ka makaiwas. Pero ito ang sabi, ang Diyos ay lagi lang naghihintay sa sino mang hahanap sa Kanya. Kaya ang sabi niya sa verse 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito. Ano ba yung naalala niya? Sabi sa verse 22, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Naalala niya sa kabila ng nung lumapit sila, nilid niya ang bansang Israel na lumapit sa kanya, nakita niya ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw at walang kupas. Ang kahabagan ng Panginoon. Yun ang sabi. Kaya sabi niya, naalala ko na nung balik sa akin. Alam niyo, kahit meron tayong kakaharaping problema, yung ating karanasan, alam niyo, kahit na ang buhay natin ay pagkatas ng problema, solution. Tapos panibago na naman. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng problema, maganda na alalahanin natin to. Sabi, gayon may nanunumbalik sa akin ang aking pag-asa. At kapag naalala ko ito, ang naalala niya, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ano po? Minsan, ang pag-ibig ng tao ay minsan ay nagbabago. Ano po? Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. At ang kanyang awa ay hindi kumukupas. Naalala ko yung si Pedro, sabi niya, Lord, ilang beses ko bang mamahalin ang aking kapatid? Makulit ho eh. Ilang beses kong patatawarin? Sabi niya, baka pwede itong beses, medyo maraming beses na. Alam niyo, ganyan yung tao. Pero sabi ni Lord, hindi. 70 times 7. Yun. Meaning, ang ibig sabihin nun, talagang tuloy-tuloy. Hindi dapat nagmamalaw. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, palagi nating tatandaan, sa tuwing tayo may kakaharaping suliranin, ang Diyos, gaya ng naalala ni Jeremiah, ang Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang sabi niya sa verse 3, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila ang kanyang katapatan. Sabi sa 24, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Kaya yun yung conclusion niya. Kay Yahweh ako magtitiwala. Sabi nga ng awit, there are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Alam nyo, ito po. Yes, pagkatapos ng mga suliranin, pagkatapos nating bumangon sa anumang suliranin, again, meron na namang mga parating. Pero alalahanin natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay maasahan. Kaya ang sabi niya, naalala ko ang ginawa ng Diyos. Naalala ko ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa verse 25, si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayong hapon, ito po yung challenge. Ito po yung paalala sa atin ng Panginoon na kung dumarating sa atin yung parang hirap na hirap tayo, parang wala na tayong tatakbuhan, alalahanin natin ang Diyos, ang Kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas, hindi lumilipas. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway ang kanyang katapatan. Ang kailangan lang natin, ikatlo sinasabi dito ay tayo po ay matutong lumapit at magsisi sa Panginoon. Ito po ang kailangan natin, tayo po ay lumapit, magsisi. Kaya nung naalala ni Jeremiah yon, isinama ni Jeremiah ang kanyang sarili. At sabi niya sa bayang Israel, lika, lumapit tayo sa Diyos, magsisi tayo sapagkat totoo na tayo ay naghimagsik. Ano po?
Kaya tinawag ni Jeremiah ang kanyang bayan, Israel, upang magsisi at manumbalik sa Diyos. At dahil doon, nasumpungan nila ang kapatawaran ng Panginoon. Alam nyo, ito po ang pinakakailangan po natin. Pag dumating yung bagay na yon, alam nyo nangyayari sa buhay ng isang tao kung bakit marami siyang nararanasang mga suliranin. Yan ay dahil malayo siya sa Panginoon. Lumalayo siya sa Panginoon. Ngunit pag naalala natin na ang Diyos ay mabuti, it's the time na kailangan natin lumapit sa Kanya at idulog natin, sabihin natin, Lord, siyasatin mo ang puso ko. Siyasatin mo ang buhay ko. At tulungan mo akong makapanumbalik sa inyo. So, ito po na naibagi ko sa inyo, ito ang isang bagay na kung saan labis o higit na makakatulong sa atin upang sa ganon ay makarecover tayo sa anumang kinakaharap natin. Ito man ay suliranin, problema sa pananalapi, relationship, o kaya karamdaman, ang Diyos ay handang tumulong. At ito ang sinasabi na alala ni Jeremiah na ang Diyos ay matapat. Kaya in-encourage niya ang bayang Israel. Sa hapong ito rin ang intention ko, ma-encourage ko po kayo ang lahat na tayo ay lumapit sapagkat ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas. Na po, ang kanyang habag ay tuloy-tuloy. Ang kanyang pag-ibig, kung lalapit tayo sa Diyos, tunay na mararanasan natin. Sa ganitong diwa, alalahanin natin ang kabutihan ng ating Diyos, ang ating makapangyarihang Diyos na kaya sabi niya, gusto kong malaman niyo, anong gusto niyo, maging kaibigan tayo, mabuti, namamali ng Diyos, o maging kaaway. Pag nangyari yan, mapait ang ating mararanasan. Sa hapong ito, mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Lapit lang tayo sa Kanya, idulog natin, at sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sa ganitong diwa, ang Diyos ay tutugon para sa atin. Magandang hapon sa ating lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.
Okay, sige po. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Ang ating Diyos po ay makapangyarihan, ano? At pinalalahanan nga tayo na hindi nagmamaliw, ano, ang kanyang pag-ibig at yung kanyang kahabagan ay palaging naroon, ano. Kaya po ngayong hapon po ay idudulog po natin ang mga kapatid natin na merong mga karamdaman, sapagkat naniniwala po tayo ng ating Diyos. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya ay diringgin po niya ang ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa inyong kabutihan po sa amin. Salamat dahil tunay po na nararanasan namin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Hindi lang sila Jeremiah, hindi lang ang bansang Israel, kundi ang sino mang lumalapit po sa inyo na may pagpapakumbaba, O Diyos, ay dinirinig po ninyo. Ngayong hapon, ito po ang aming desire, ito po ang aming hangarin po sa inyo, Panginoon. Minsan pa na iparanas po ninyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong mapagpagaling, O Diyos na kamay sa amin ng mga itinataas po sa iyo. Tinatas namin si Maria Adela Digman, Panginoon. Siya ho ay merong brain tumor, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kagalingan, Panginoon. Although napaka-imposible, pero naniniwala kami, O Diyos, ang hindi ho kaya ng tao, kayang-kaya po ninyo, Panginoon. Kayo po ay makapangyarihan. Kaya po ina-apply po namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, kay Maria Adela, Panginoon. Lord, si Gia Matias, Panginoon, nagpipray po kami for her restoration sa kanyang memory, Panginoon. Lord, panumbalikin po ninyo ang mga alaala po, ang memorya po niya, Panginoon. Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Gia Matias, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Si Mariel Amian, Lord, pinapanalangin din po namin na pagalingin mo siya sa kanyang stroke, O Diyos. Purihin ka ngayong hapon. Lord, salamat po sa inyo. At si Carol Cabi, Lord, ay pagalingin mo rin po siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Lord, gumawa ka ng milagro ng himala kay kapatid na Carol Cabe. Ganun din kay Deaconess Sheila Binuya, Panginoon. Nagpe-pray po kami sa kanyang breast cancer, Panginoon. Lord, mas naniniwala po kami sa inyo, Panginoon. Dumudulog kami ngayong hapon sa inyo para kay Sheila, O Diyos. Salamat, pagagalingin niyo po siya. Panginoon, si Benilyn Perez, O Diyos, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. Meron siyang problem sa kanyang stomach, Lord. Meron siyang cancer, Panginoon. Lord, ina-apply po namin sa kanya, Panginoon, kay Benilyn Perez, Lord, ang iyong banal na dugo by the blood of Jesus, Panginoon. Lord, ang iyong dugo ay dumaloy upang magpagaling, O Diyos. Magpagaling, O Diyos. Ina-apply po namin ito kay Benilyn, Panginoon. Si Joel Corpus, pinapanalangin din po namin ang problem niya sa mata, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, upang makabalik siya sa kanyang work bilang isang driver, Panginoon. Biyayaan mo po si Joel Corpus, Panginoon. Abutin mo po siya right now in the mighty name of Jesus. Lord, si Elimar Karaingan, Panginoon, nagpipray po kami din sa kanyang problem sa mata, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord, na mag-improve ang kanyang paningin, O Panginoon. Salamat po sa inyo sa hapong ito. Pinapanalangin din namin si Dennis, Lord, Galicia. Tulungan mo po yung kanyang heart sickness. At Lord, tulungan mo, bibigyan mo siya ng kalakasan everyday, Panginoon. Pagagalingin niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito, si Dennis. Lord, biyayaan niyo po siya, Panginoon. Gumawa kayo ng milagro sa buhay niya, Panginoon. Salamat po sapagkat kamakailan lang, Lord, kanina lang ay sinabi niyo sa amin sa iyong salita, ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat po
po sapagkat tunay na maasahan po kayo. Panginoon, si Naida Baron, patuloy po namin tinataas siya dyan sa inyong trono, Panginoon. Meron siyang heart valve disease, Panginoon. O Diyos, gumawa kayo minsan pa sa buhay ni Miss Sinaida Baron, pagagalingin mo siya, Panginoon. Salamat. Lord, si Gina Iscalona Talusig, Panginoon. Patuloy ang aming pagdulog para sa kanyang lung problem, Panginoon. Pagagalingin mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat ng marami. Lord, si Miss Gaga Gallego, Panginoon, tulungan mo po na mag-improve ang kanyang ang kanyang lung problem, Panginoon, at yung pananakit ng likod po niya, O Diyos. Gabayan niyo po siya, panghipuin niyo po ng iyong mapagpalang kamay ang aming kapatid pong ito, O Diyos. Ganon din si Patrick, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang bronchitis. Lord, tulungan mo po siya, pagagalingin mo po, gamitin niyo po yung kanyang mga tinitake, O Diyos, upang siya ay gumaling, lumakas, Panginoon. Salamat po, pagagalingin mo po ang aming anak na ito, Diyos. Kayo ang siyang magbibigay ng kalakasan. Kinakansela namin ang ubo at sipon sa kanya, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Lord, si Jomar Santiago, patuloy ang aming panalangin sa kanya. Lord, tulungan mo po na mag-improve ang kalalagayan ng aming kaibigang ito, ng aming kapatid na ito, Panginoon, upang sa ganun makabalik na siya sa kanyang trabaho, O Diyos. Salamat sa inyo. Si Ernesto Gardoque, patuloy din ang aming panalangin sa kanya. O Panginoon, naalala po namin na kahit may mga bulag, may mga epilepsy, napapagaling po ninyo, Panginoon, napababangon po ninyo, Panginoon. Lord, inaalala po namin si Ernesto, Panginoon, pagalingin mo po siya, O Diyos. Si Oscar Perdido Sr., pagalingin mo yung kanyang yung sakit sa tuhod po niya at back pain po niya, Panginoon. Nagpipray po kami, Panginoon, na alam namin hindi maikli ang iyong kamay upang hindi siya abutin sa Claveria, Panginoon. I pray, Father, in the name of Jesus. Patuloy ang aming panalangin kay baby Elijah Carino, Panginoon. Sa ngayon, siya ay nasa hospital sapagkat meron siyang pneumonia, Panginoon. Lord, hipuin mo po ang batang ito, pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. Ibangon mo po siya sa banig ng karamdaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami. Tulungan mo po din si Luz Nalaunan Padel na umabor sa kanya yung result ng kanyang laboratory, Panginoon. Salamat po. Gumawa din po kayo ng himala sa buhay niya. Lord, si Jesrin, Lord, Polico, Panginoon, tulungan mo po siya. Siya ho ay na-aksidente at may sugat. Dalangin po namin na maging mabilis ang paghilom para sa kanyang karamdaman, Panginoon. Lord, si Hertzian Chongson, Panginoon, pagalingin mo rin po siya sa kanyang sipon at tubo, Panginoon. Ganon din si Sed Lustina, Panginoon. Palalakasin mo, pagagalingin niyo po si Sed sa kanyang ubo at sipon, Panginoon. Lord, si Mr. Ato and Maria Uleco, Panginoon. Pagagalingin mo rin po sila. Palalakasin, O Lord, ang kanilang physical na pangangatawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. At patuloy din ang aming panalangin po sa inyo, ang mga staff dito ng Enter Marine, MCB. Lord, kayo pong patuloy na magbibigay ng kalakasan, patuloy na mag-iingat kasama ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Iingatan nyo rin po sila sa kanilang pagpasok, sa tuwi-tuwina at pag-uwi, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy din naming pinapanalangin ang aming Enter Marine, MCB. Nagpipray kami na magpapadala kayo ng maraming kliyente, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Purihin ka
purihin ang iyong pangalan. At si Mrs. din ay dalangin namin na ma-address ang mga naramdaman po namin. Panginoon, salamat po sapagkat kayo po ang nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, purihin ka. Pinapanalangin din namin ang lugar na ito na kung saan ay nagagamit namin upang gawin ang panalangin para sa aming mga kaibigan na kilala. Patuloy niyo pong ingatan, gawing safe ang lugar na ito at yung presence po ninyo ang palagi yung mararanasan ng bawat isa. Salamat po, salamat ng marami, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi nga kanina ng ating tagapagsalita ay si Yahweh ay mabuti sa lahat, sa mga lalo na sa mga nagtitiwala sa Kanya. At sabi nga po, kahit may mga problema o suliranin, ang Diyos ay palagi naghihintay at walang kupas na kahabagan at ang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya this is a very good opportunity to listen and put in our hearts the message from God. Bago po ako mag-closing, kami po ay we are very happy to say happy birthday to Carosel Villones Garcia. Happy birthday po. At ang aking mga kaibigan, mga kamag-anak, ang mga mahal sa buhay, at ang aming mga ka-GC. Salamat po sa pakikinig sa amin ngayong hapon. Shout out po kay Milagros Johnson, Mary Lou Lustina, Rose Canapi, kay Ana Hilado de Leon, kay Luz Padel Nalaunan, kay Lilia Ikban Colomna, Ruth Mancia, Elvira Gutierrez Bediones, ay Ate Elvi, at kay Ate Lina Ragisa Huge. Ate, we're always praying for your daughter. Sabi ko kanina kanina nagsimula ko na this is a very noble ministry. Kaya kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, pwede ninyong isulat ang mga names po nila sa comment section at may sama natin sa ating pananalangin. Hindi lang po on camera, but we also pray off camera through our GC, our Global Conquest Prayer Community. At natutuwa po ako mga kapatid kasi umiksi na po yun sa listahan ko sa ating mga pinapanalangin. At ito ay isang katiyakan ng Diyos ay buhay at siya po ay nakikinig sa ating mga panalangin. Pakiusap din po namin na tawagan nyo kami o i-message din ninyo kung magaling ng ating pinapanalangin at kung may mga medyo pagkakamali po kami sa kung ano man karamdaman po nila, please tell us so that they will be properly addressed. Again, please follow and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak po ang ating community. At kung may time po kayo after these presentations, pagkatapos namin i-download po sa YouTube, ay pwede din ninyo pong balik-balikan ang mga previous messages ni Pastor, in case po na may time po kayo at nakikinig po tayo sa Word of God. Ngayon po ay magtatapos tayo sa isang panalangin. Manalangin po tayo, loving Father, we thank you for today, for all your blessings. We ask that you watch over us and bless us through this day, and may the peace of Christ remain in our hearts forever. At sa Huwebes po muli mga kapatid ay magkita-kita tayo sa aming live broadcast on Thursday, February 26, 2026. Sana po ay mag-invite pa po kayo ng ating mga iba pang mga kaibigan na makikinig din sa ating live broadcast. And maybe someday, by God's grace, makikita-kita po tayo. Gusto niyo po ba yun? we hope that we will also hold one afternoon to embrace and see each other face to face. Let's keep praying. God will give us a time and opportunity. Again, thank you po, and in God we fully trust. God bless us all. Bye. Mahal po namin kayo. My heart is so proud. My mind is so unfocused.
the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, to lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that you've given to me, I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient